Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome to our 365 daily devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is nagko-communion ba kayo? Bakit importante ito? So, ang communion po is ito po is isang banal na hapunan po sa ating Panginoon Diyos. So, ang sabi po dito sa concept po natin patungkol po sa communion, communion is a sacrament instituted by Christ in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It is more than just a memorial, it is a means of grace where Christ is truly present, not physically but spiritually to nourish His people. So yun po yung sinasabi po sa communion po natin, no? Na, sorry, sinasabi po na dito na hindi lang po ito basta memoryado or hindi lang po ito isang memorable na pangyayari po. Bagkus ito po talaga isa pinaka-importante po na bagay kung saan po ang communion po isa pong nagre-representa na yung katawan po ng ating Panginoon Diyos is napako po sa cross, din yung blood niya po is yun po yung naging sacrifices niya po para po malinis po tayo sa lahat po ng mga kasalanan po natin. So, ano naman po, tayo po dumako po sa ating Bible reading po. Ito po yung matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 22 to 26. Ito po ang sabi po sa Tagalog, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, yun po yung sinasabi po ng patungkol po sa Bible reading po na yun. And tayo naman po, tayo po dumako po sa ating teaching po. Una, communion is fellowship with the real presence of Christ. So, pag sinabi po natin fellowship, ito po yung pagtitipon-tipon po ng mga tao. So, no communion po, it's a part of fellowship kung saan po nakita po natin, no, yung 12 disciple po ng ating Panginoon Diyos is nasa isang mesa. Then yung presence po ng ating Christ po is nandun. Then ang ginawa po nila doon is nag-communion po sila kung saan ang tinapay po is siyang nagre-represent sa katawan po ng ating Panginoon Diyos. At ang kopa naman po is ang dugo po ng ating Panginoon Diyos. At sinasabi po doon, alalahanin po natin ito palagi. Bagkus yun nga po yung nagre-represent po sa ating Panginoon Diyos. Pangalawang katulad naman po, communion is remembrance of death and resurrection of Christ until He comes again. So, ang communion daw po is re-embrace po or nagre-represent po ng ang pagkamatay po ng ating Panginoon Diyos. And after that po is mare-resurrect po yung ating Panginoon Diyos hanggang po sa kanyang pagbalik po dito sa mundong ibabaw. So, sinasabi po dun, no, na ang communion daw po is a part of death of our Christ para po iligtas po tayo. So, pangatlong katanungan naman po, communion spiritually nourish the believer. So, yung communion daw po, once ito po pag tinitake po natin or kinakain po natin, through faith po sa ating Panginoon Diyos, nininourish po tayo nito or nininourish po tayo, nagiging parang malaking benefits po sa ating sarili. Kumbaga, na-absorb po natin yung presence po ng ating Panginoon Diyos palagi po. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.